Nay, marami na pa-proud sa anak nyo. Sa kabila ng kahirapan ng buhay nyo, pero pinipili niyang lumaban. Ang dami na proud. Natutuwa po sila. Siyempre, nasa sa inyo po yung paano nyo pinalaki yung anak nyo. Nakikita ko po kasi yung kahit po isang gatang na bigas. Pag po yung may nangangailangan dito po sa aming community. Po kasi yun, pag kahit po yung halos lunukin na lang po namin, ibibigay pa po nila. Doon po ako na sa kanila na napakabubuti po talaga. Nararamdaman ko yung ibig mong sabihin. Pero pag ikukwento ko sa inyo yung kasaysayan ng Secret 7 pa, ako yung noon naiyak ako. Sige na, paano? Para... Nung siya nag-graduate dito ng grade 6, dinala namin siya sa Pasambula. Pinasok namin siya ng grade 7 din. Talagang wala kami. Ito kami nang gagaling ng mag-asawa. Binabagtas namin itong kabundukan ito para kami makapunta lang sa kanya, sa kabila. Sabi ko, anak, 200 pagkasirin sa isang linggo. Aalis na naman kami maghahanap buhay. Pagdating na naman namin doon sa isang linggo, pakikita lang niya sa akin yung 200. Ano yan na, hindi ko ginastos yung 200, ito lang. Bakit hindi mo ginastos? Baka may bayarin ka. Wala pa. Saka hindi ko waris kasi paano yung pagkain, ulam? Ang ulam niya ay natuto siyang mag ng sili. Doon siya natutong mag-ulam ng asin at sili. Yun lang! Grabe ka, ate. Pag pala nauwi si Ate Celine, kasama din siya dito natutulog tayo. Dito kami sama-sama. Sama po kami diyan. Ako naman kami na punto nga dito dahil dati nga akong bahay namin dito sinanggaw nga ako namin dahil ngayon ay palibahit yung oras ko dito ko na sa pagkabit niya, paggagawa nga ako dito. Ako ang naging tagakuha ng grabas, buhangin. Kaya hindi ko natayo yung sariling bahay namin. Ayun pala ako medyo nagpaplano nga pag umangat sa tubig. Saka ako mag-iipon ng gamit ng bahay ko. Tulungan po namin kayo, tay, gumawa ng bahay. Parang ang naasahan nga sa inyo dito na lang ako sa mga batang nag-aaral namin. Yan ang silang aking naano na lang ano yung maitutulong sa kanila kahit sino na lang gusto ni tatay kahit wag nang kumbaga ayusin yung bahay, bigyan ng bahay, matutukan lang to mga bata. Bakit, tay? Dahil nga doon sa suporta namin na talagang kulang. Gusto talaga na makatapos. Nakapuso kami sa suporta sa kanila. Andun nga kayo, nakita na ng mga bata namin. Kung meron man po kayong magagawang tulong sa amin para sa akin, kahit hindi na basta ang importante lang itong mga bata namin mga nag-aaral. Grabe, Ate Celine. Gusto ng papa mo, kung meron man akong maitulong kila papa at mama mo, mga kapatid mo, ikaw daw na lang. Nakikita ko yung kabutihan ng puso ng mag-asawa na to. Yung mahal nila yung isa't isa, merong respeto, pagmamahal sa isa't isa, tapos yung pagmamahal nila sa anak nila. Nabalita mo ba sa kanila yung may tita si Tita Eva, si Tita Yams Kiming,
Hindi yung maliban dun sa monthly, yung tita from London at saka si Tita Tessie. Galing ko kasi kaming Hong Kong. Nay, tay. Ngayon po meron pong mga tita na nagpaabot ng pagmamahal sa dalawa, si Ate Bea at saka si Ate. Si Tita Eva, pero may video po yun na hindi ko na maalala kung magkano po yung ano. Pero yung total nasa 9,500 po yun, 9,500. Di ba po, maliban dun sa ibibigay kong monthly sa kanila, meron pa po tayong tita. Kilala po ni Tita Brenda Tita Brenda Super Nanay. Meron din po sang YouTube channel. Kumonek ko sila kay Tita Brenda. Sabi po ni Tita from London, ayaw po kasing pabanggit ng pangalan. At saka ni Tita Tessie po yata. Magbibigay ho sila monthly din kay Ate Marceline, sa anak po nyo, tsaka si Ate Bea. Siyempre gusto ko, dahil may mabuting puso din si Kuya Mark, gusto kasama na rin siya doon. Tsaka, deserve naman talaga ni Kuya Mark. Meron mo siyang mabuting puso kagaya ng anak nyo, na hindi lang kayo yung iniisip, mga kapatid, tapos yung kanilang mga tribo. Kaya yun po yung magandang balita po na gusto kong iparating mo sa inyo ngayon. Ano pong gusto niyo sabihin, tay? Ayun po, merong tita na 2 tita kada buwan hanggang matapos daw po sila, magbibigay sila ng suporta sa anak niyo. Sa akin ho ay sa kanila dun sa magbibigay ng suporta, ang paabot ko po sa kanila ay maraming salamat at pagpalaan ko po sila ng akin. Para sila at tumaba pa ang kanilang mga hindi ko pa kasi sila nakakausap, pero pag uwi ho namin, kasi ibababa ko sila, may mga request ho kasi yung mga titas natin, gusto nila gawing pa-makeover ko daw po yung mga anak niyo. Okay lang po ba? Na pa-makeover ko yung anak nyo, yung papa-makeup natin, papaayos natin. Magsusot daw po ng dress, takong, ganun. Mababalian na yan sila. Kayo po ang kung ano po yung mabuti na kaitan ninyo sa kanilang dapat gawain. Kaya kagaya nga po nung unang pagkikita natin na talagang kayo na ho yung nasa namin pangalawang magulang na itong mga bata. Kasarap pakinggan, tay. Thank you, tay, sa tiwala po nyo. Pero ang mangyayari, tay, pagka minake-over po natin yan, bukas makalawa, makakapag-asawa na yan. Ay! Walang nagbabala. And, never muna. Future muna. Okay. Kaya nung pakiramdam, merong 2 tita. Hindi lang ako yung magbibigay ng suporta sa kanila monthly. Ano yung parang nararamdaman nyo ngayon, tay? Una na nga po ang ating Panginoon Diyos. Pangalawa po kayo na nakakita sa kanila na talagang wala nga po akong masasabi kundi laging pasasalamat sa unang-una na nga po sa ating Panginoon Diyos at pangalawa po kayo na bilang nakita nila na gumaganap na nagiging pangalawang magulang na nga nila na talagang abot pinusaka sa kanilang mga nakakita sa kakulangan nila ng kanilang mga pag-aaraw nga ay talagang abot-abot na rin yung aking pasalamat na sana ay hindi itong mga anak lang namin ang abuti ng tulong nila at marami pang mga kagaya namin mga mahirap pang abuti ng mga tulong na simula nga po sa inyo at sa mga nakakita na mga tumutulong sa kanila para sa amin. Yun po ang aking masasabi na talagang maging malawak at maging mahaba pa ang buhay ng bawat isa sa mga kagaya nga po ninyo na talagang taos-puso ang pagtulong sa mga nangangailangan. Nay, marami na pa-proud sa anak nyo sa kabila ng kahirapan ng buhay nyo pero pinipili niyang lumaban. Ang dami na proud
Natutuwa po sila. Siyempre, nasa sa inyo po yung paano nyo pinalaki yung anak nyo. Nakikita ko po kasi yung ano yung kahit po isang gatang na bigas. Pag po yung may nangangailangan dito po sa aming community. Ano po kasi yun, pag kahit po yung halos lunukin na lang po namin, ibibigay pa po nila. Doon po ako na sa kanila na napakabubuti po talaga. Nararamdaman ko yung ibig mong sabihin. Pero pag ikukwento ko sa inyo yung kasaysayan niya ng Secret 7, ako yung noon naiyak ako. Sige na, paano? Para... Nung siya nag-graduate dito ng grade 6, dinala namin siya sa Pasongbula. Pinasok namin siya ng grade 7 doon. Talagang wala kami. Ito kami lang gagaling ng mag-asawa. Binabagtas namin itong kabundukang ito para kami makapunta lang sa kanya doon sa kabila. Sabi ko, anak, 200 pagka sila sa isang linggo. Aalis na naman kami, maghahanap buhay. Pagdating na naman namin doon sa isang linggo, pakikita lang niya sa akin yung 200. Sabi niya, Nay, hindi ko ginastos yung 200, ito lang. Bakit hindi mo ginastos? Baka may bayarin ka. Wala pa. Saka hindi ko waris kasi paano yung pagkain, ulam? Ang ulam niya ay natuto siyang mag ng sili. Doon siya natutong mag-ulam ng asin at sili. Yun lang! Grabe ka, ate. Ako, sabi ko, anak, huwag kang magaganyan. Ito rin ang sarili mo. Pag minsan, nag-iisa siyang pumasok, malayo yung tinatawag nilang 24, tapos sa school. Malayo yung kanyang nilalakaran. Tapos yung mga kaskwela niya, yung kasama niya sa bahay. Pag minsan hindi sila pumapasok, siya lang mag-isa. Sabi ko, naku, nakakapag-isa itong anak ko kahit hapon-hapon na. Nag-iisa siyang umuwi, nag-iisa rin siyang papasok. Salamat sa buhay mo kasi hindi lang ikaw, si Ate Bea, si Kuya Mark, at sana marami pa tayong makilala na deserve talagang mabigyan ng pag-asa, maabutan ng pagmamahal at pag-asa ng ating Diyos. Naman. Yan din si Mark. Dito na sila nakatira nung nakaraan. Hindi na raw siya mag-aaral. Magkakalala naman silang dalawa kasi hindi pa sila magkakalala. Sabi niya, hindi ka mag-aaral. Tutulong na lang ako sa mga magulang. Sabi nitong ate, mag-aaral ka siya. Ayun, nahikayat niya itong asang mag-aaral. Kaya hanggang mag-aaral sila. Yung pala yung kwento, Kuya Mark. Si Ate Celine mo pala nagkikayat sa'yo ulit. Bakit isa siya sa mga inspirasyon mo? Kasi po, marami rin pong problema dumating. Pero po, nandiyan lang din po siya para apayuhan ka. Thank you, Ate Celine. May ganun palang hindi ko alam. Hindi nakwento sa akin. Si nanay lang nakwento. Basta tayo pagtulungan natin, ha. Alam ko naman nakikita ko sa inyo yung laban nyo. Tsaka kay nanay, yung gusto nyo talagang maibigay yung best nyo para sa anak nyo. Masayang masaya po yung puso ko na nakapunta po kami ngayon dito. Ayun po, kung matulog na tayo, bukas na lang tayo ulit baka kasi pagod po si Ate Celine at saka si Kuya Mark.
mo. Yan ba yung nagda-diet? Malaki yung tiyan mo? Dati na ako ganyan, nakaganyan yun. Baba na. Tayo ba, good morning po kayo. Magandang umaga po. Ay, mag-good morning po kayo. Si Tito. Magandang umaga po. Morning po. Si Kuya Mark nagsasayang na. Sabi ko, kami po yung magluluto. Napagod daw yata sila, hindi ko kagad na ano. Pero ako ano po eh, alas 3 pa lang po gising na ako. Pero magdamag po yung ulan eh, no? Kapatid na kalan. Kala ko iluluto mo yung sarili mo dyan, kuya. Hindi, nanalamigan siya. Lamig nga. Papasok ka, kuya? Saan no galing yan, tay? Doon sa kanin na po namin. Oh, galing oh. Patay ka naman ganda ng bigas nila. Ano ito yung malakit na itim? Ay, naku, nay. Thank you, nay. Ito yung laman niya. Itim mo siya. Oo nga po. Dali! Dali po. Sunog na. Paano kasi buwasan ng up? Hindi ako lang yun. Nakakabilis. Malaga dyan, mainitan lang ate. Hey! Naiiwan na yung kwan. Dito daw po, ipagpapalit daw po nila yung isang sakong isda sa isang corned beef. Kaya, hindi ka kasi bless. Oh, Wala na. okay na po ba? Iya, mga pakadami. No? Hindi na ba tayo kakain? Ito na. Boyas. Kasi may pagkain ako dito. Anong ginagawa niyo, Kuya Mark? Nililista po yung mga pangalan po nila para na po malaman yung ilang po. Ay, yung bibigyan. Ah, galing ni tatay ah. Kabundi. Ano mga na Ito, yan po yung sulat ni Kuya Mark. Para sa akin lang ito. Castillo. Ako ba nung abi ko? Ang mami bolote. Oh, men. Bibigyan ko ng Nagiinit to ng tubig si Kuya August. morning po. Mga tegs. Si Ate Bea mas nakikilala ko na ngayon. Medyo may pagkamalikot pala siya. Parang kabuti. Hindi mapirme. Kaya, basta nandito po ako. Hindi po ako malapit dito. Ay, wawa, I'm press line na pala. Ah, nako.
Hindi, ay, nakakatampo yata yung sinabi niya. Hindi ka nagtampo doon, ate? Lagi nga po kami niyang pinapagalitan. Kasi nga, gusto niya tahimik. Mature na po kasi siya. Oo. Mhm. Tingnan natin gaano kagaling yung mga scholar natin sa pag-ano kategram. Gusto po ni Ate Celine, sabi ko kasi bahala na po siyang ano ng dalaho natin. Mag-isip kung paano po niya hati-hatiin itong dalaho natin. Ang galing-galing. Teselin, yung siguro yung gatas, kasi kulang yan kung... Ayun! Ang galing mo, sasabihin ka na sana eh. Dito ka, Tekram, sumisigaw, kala mo galit, pero hindi ho sila galit. Papamasahe ko kayo, papamassage ko kayo, Ate Celine, pagkarating natin doon para babawasan ang pagod niyo.